Hindi ko po akalain na mangyayari ang isang bagay sa eskwelahan mismo na aking pinagtuturuan o seminaryo. Nung nakaraang Webes ay nakarinig ako ng isang balita na napakalungkot. Isang anak ng misyonaryo, 22 gulang na taon, babae, na nag-aaral dito sa Pilipinas pero siya ay taga Bangladesh. At ang kanyang mga magulang ay mga missionaries sa Bangladesh. Nagpakamatay yung babae mismo sa seminaryo namin. At bago siya natagpuan ay 3 araw na ang lumipas. Laking gulat ng lahat ng mga tao doon sa eskwelahan dahil meron pong mga estudyante na nagbo-board sa eskwelahan namin. At isa sa mga boarding house doon ay tinatawag na Bright House. Ipinangalan kay Bill Bright ng Campus Crusade for Christ. Marami nakatira doon, iba't ibang nasyonalidad. At isa na nga itong babae na to doon dahil pinatira siya, bagamat hindi siya estudyante, doon sa eskwelahan namin, ang kanyang mga magulang ay estudyante. Nagkataon lang na umuwi sandali sa Bangladesh. At naiiwan yung kanilang anak na nag-aaral sa kolehiyo, sa PCU. Kaya nagpunta lahat ang mga pulis para imbestigahan kung ano nangyari. At na-discover nila sa kanilang pag-iimbestiga, dahil nga kagulat-gulat yung nangyari, unang-una, Kristiyano yun. Pangalawa ay talagang hindi mo isipin na gagawin niya yung ganung bagay. Pati mga magulang niya, Kristiyano din. Okay? So yung mga tao, hindi nila mapaliwanag kung ano nangyari. Kaya inimbestigahan nila maigi at nakita nila yung laptop ng babae. At natagpuan nila doon ang mga ebidensya o palatandaan na nung oras na siya ay nagbikti, ay kaaway niya kanyang boyfriend. At nakalagay mismo doon sa chat nila na magpapakamatay siya. Kaya yung huling-uling oras nung chat na sinabi niya magpapakamatay siya, ay ayon din sa pagsusuri, yun din yung oras na talaga nagpakamatay siya. Nakakalungkot isipin na yung ganung mga bagay ay pwede mangyari. Maging sa isang tao na kung isipin natin ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya sa umagang ito ay nais kong pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay na nagiging sagabal sa ating pakikipagkapwa. Yan ay walang iba kundi ang pagkadismaya natin sa mga tao. Kapag mayroong mga tao na umaasa tayo, nagtitiwala tayo, pagkatapos ay kalalabasan ay sasaktan lamang tayo, o kaya yung mga tao na maaring yung tinuturing natin na kaibigan, yung pala ay tatraydurin tayo, magsasalita ng masasama laban sa atin, o kaya yung mga tao na inaasahan natin yung kanilang mga pangako, yung pala ay mapapako. Maraming karanasan na ganito, na nadidismaya tayo sa mga tao sa paligid natin. Kaya minsan may mga tao iniisip nila, wag na lang kaya ako maging malapit kanino man. Kasi pag ako'y nagiging malapit, lalo lang ako nasasaktan. Mabuti na lang siguro na parang medyo maglagay ako ng distansya. Marami na ako nakausap na ganyan. Na ayaw na nilang masyadong maging bukas sa ibang tao kasi naiisip nila, baka maulit lang naman yung mga nangyari na sa akin. Kasi mahirap magtiwala eh. Amen? Mahirap yung parang inaasahan mong isang tao, tapos ang isusukli sa iyo ay masama. Sana kung lahat ng tao ay mabait, na kapag ikaw ay nagtiwala sa kanila, ang isusukli naman nila ay mabuting bagay. Siguro mas madali ang buhay kapag gano'n, ano? Kaya lang, ang tunay na buhay, hindi gano'n eh. Maraming mga karanasan na ganyan na nagiging dahilan tuloy parang napapaso. Meron ba napaso na rito sa inyo? Meron na ba sa inyo nakaranas ng gano'n na nagtiwala ka tapos sinaktan ka lang ng tao? Meron ba sa inyo na parang nadismaya sa kamag-anak, kapitbahay, o kaya mismo kapamilya mo?
Na talagang buong puso ka naman talaga na umaasa na sana hindi nila gagawin yung bagay na ginawa nila. Pero, ginawa pa rin. Maraming tao, pag sila nakakaranas ng mga dismaya, ay naiimo. Di ba? Sila ay nagkakaroon ng depression. Parang minsan nawawala na sila ng gana. Minsan yung mga taong ganyan, maaaring sa panlabas mukhang masaya, pero kung susuriin mo, parang wala sila talaga malalalim na relasyon. Kasi naiisip nila na, wag na lang. Baka mamaya madismaya lang ako dyan. Maging sa katawan ni Kristo nangyayari ito. Maging sa mga Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos ay nangyayari ito. Kaya nakakalungkot, gaya na sinabi ko nga sa inyo nakaraang linggo, na napakahalaga ang relasyon. Pero paano mo gagawin naman yung bagay na yan kung ang mga tao naman na hindi mapagkatiwalaan? Kaya sa umagang ito, yun ang gusto kong unang talakayin. Amen? Kasi naniniwala ako na hindi tayo dapat magpatalo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka magpatalo. Dahil sa mga tao. Huwag tayo magpatalo. Dahil ang totoo niyan, hindi natin mararanasan ang tunay na buhay maliban na lamang na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa kapwa. Alam ko yung sinasabi natin dito. Pinag-uusapan natin. Naranasan ko rin yan eh. Pero hindi dapat maging resulta niyan, yung isasarado mo yung puso mo. Hindi yan ang tamang pag-responde natin. Kaya yung pag-aaralan natin ngayon, tungkol sa isang tao na nakaranas ng maraming mga sama ng loob. Walang iba kundi si Pablo. Alam niyo ba na si Pablo ay maraming sama ng loob? Si Pablo po ay isang tao na talaga naman sa kanyang karanasan, pag binasa mo yung mga nangyari sa buhay niya, ang daming mga bagay na masasabi natin na nakakalungkot na nangyari sa kanya. Bagamat siyempre hindi naman siguro siya hihigit pa kay Jesus. Si Jesus na yata pinakamaraming naranasan na hindi maganda. No? Lalong-lalo kung si Jesus ay isipin natin wala nang ginawa kundi mabuting bagay. Amen po ba? Wala nang ginawa si Jesus kundi magmahal eh. Diba? Pero ang sinukli sa kanya ng mga tao ay sabi, ipako sa krus. Imbis na gumanti sila ng pagmamahal, ang ginanti nila kay Jesus sa lahat ng kanyang mabubuting gawa ay kasamaan. So wala nang higit pa kay Kristo. Amen? Pero lahat ng mga tao na sumusunod kay Kristo, na nakakaunawa ng kanyang kalooban, tulad ni Pablo, ay nadiskubre nila yung sikreto kung paano wag silang matatalo ng ganyang mga karanasan. Kayo ba gusto nyo malaman kung paano nyo mapagtatagumpayan yung ganyang klaseng karanasan? Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. Dahil susuriin natin yung isang sulat ni Pablo kay Timoteo kung saan binabahagi niya yung kanyang mga pagkadismaya sa mga tao. Pero makikita rin natin kung paano niya pinagtagumpayan. Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga sa mundong ito, maraming mga pagkakataon na may mga tao na pinagkakatiwalaan namin, mga tao na inaasahan, mga tao na minamahal, ngunit minsan, imbis na ang maisukli nila ay yung pagmamahal din, minsan, Panginoon, ang nangyayari ay sila ay nagiging traidor, o di kaya sinasaktan kami, o di kaya, Panginoon, may mga ginagawa sila na hindi makakabuti, maging sa sarili nila o sa amin. Sa madaling salita, nadidismaya kami, Panginoon. Nawa sa araw na ito ay magkaroon kami ng katagumpayan. Sapagkat hindi mo kalooban na sumuko kami sa mga relasyon. Bagamat posibleng mangyari ito. Kalooban mo, O Diyos, na kami ay maging katulad ni Pablo at lahat ng mga tagasunod mo, na nakaunawa ng mga prinsipyo para wag matalo sa ganitong uri ng mga karanasan. Kaya hinihiling namin sa iyo ang iyong gabay, patnubay at pagtuturo sa umagang ito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi po ng Amen. Tingnan po natin ang mga masasamang karanasan ni Pablo sa mga tao.
Dito sa ikalawang Timoteo, mula sa kabanatang 4, talatang 9 hanggang 22, makikita natin ang pagsalaysay ni Pablo tungkol doon sa mga tao na parang nakasakit sa kanya. Tingnan po natin to. Sabi po ni Pablo, sikapin mo makapunta dito sa lalong madaling panahon, kausap niya si Timoteo, at sabi niya, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Iniwan ako. Sino sa inyo naiwan na? Sino sa inyo nakaranas na iniwan kayo ng isang tao? Di ba? Alam mo, napakasakit ng ganyan eh. Yung isang tao na inaasahan mo, siguro si Demas ay isang tao na talagang malapit kay Pablo. Siguro kasakasamahan niya yan sa ministeryo. Kapartner niya siguro yan. Di ba? Nung isang araw nga po nandun ako sa isang restaurant eh. At habang kumakain ako, nakita ko yung isang tao na talagang nang iwan. Alam mo yung pakiramdam mo pag nakita mo isang tao nang iwan? Ha? Parang gusto mong tumayo, kunin yung tinidor mo. Di ba? Tapos parang gusto mong pagtusok-tusukin siya, di ba? Pero siyempre, di mo pwedeng gawin yan. Lalo na ako, pastor ako, di ba? Kaya pinagpanalangin ko na lang, sana mabulunan. Pero sa totoo lang, mahirap eh. Pag may mga tao sa buhay mo na parang inaasahan mo na nandyan sila, katuwang mo sila, kasi iiwan ka sa ere. Amen? Si Pablo, tinutukoy niya, lalaki, si Demas yan, no? Pero minsan, di ba, ang mga nangiiwan, asawa, minsan nangiiwan, magulang. Pag nakakabalita ako ng gano'n, minsan naiinis ako talaga na, lalo na yung mga mga magulang na iiwan nila yung kanilang pamilya para, yung alam mo na, kung ano man dahilan, pera, o siguro yung lalaki nakahanap ng mas maganda, mas bata, iiwan yung kanyang misis na ang anak nila 5. Pag tinitingnan niya yung misis niya, yung dati Coca-Cola, ngayon Pepsi-Cola ng itsura, kaya pinagpalit na lang. Nakakainis yung gano'n, di ba? Nakakadismaya. Si Pablo nakaranas din yan. Pagkadismaya. Ito pa, sabi niya, napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday. Hindi si Fernando po yan, mga kapatid. Yan yung tao na sa buhay ni Pablo, pinangalanan niya talaga. Alejandro o Alexander sa Ingles. At itong tao na to ay marahil ang kanyang trabaho ay panday. Ibig sabihin, may kinalaman sa mga bakal-bakal yan. O kung anumang klaseng, baka espada. Baka gumagawa ng espada. Pero ang paliwanag niya rito, napakasama ng ginawa sa akin. Si Pablo ay hindi estranghero pagdating sa ganitong mga karanasan. Ibig sabihin, naranasan niya yan. Ano kaya yung ginawa ni Alejandro sa kanya? Hindi natin alam. Pero para banggitin niya mismo yung pangalan at talagang tukuyin niya mismo, ibig sabihin talaga sigurong masakit yun. Meron ba mga tao sa inyong alaala na pag nababanggit yung pangalan, medyo kumukulong dugo ninyo? Huwag na kayo tumingin sa katabi nyo. Okay, sabi ko, pangalan lang naman eh. Di ba? Merong mga tao na pag nababanggit, ano ka, di ba? Nabibilaukan ka habang kumakain ka. Di ba? Pag nasasabi yung pangalan nitong taong ito. Ewan ko ano pakiramdam ni Pablo. Pero ito'y karanasan niya eh. Meron isang taong nanakit sa kanya ng sobra na mismo yung pangalan hindi niya makakalimutan. Ito pa. Sa unang pagharap ko, sabi niya sa hukuman, kasi si Pablo ay nakakulong ng mga oras na ito eh. Dahil sa kanyang pagpapatotoo kay Kristo. Ngayon, siyempre, pag ikaw ay nasa nasa piitan ka na ganyan, o nakukulong ka, malaking bagay sa iyo yung yung mga tao na pinagkakatiwalaan mong dadamay. Amen? Hindi din niya ba sinasabi ko? Ito sabi niya, sa unang pagharap ko sa hukuman, ay walang sumama sa akin, pinabayaan nila ako mag-isa. Ano ka pa? Si Pablo, sa kanyang, personal na sulat sa kanyang alagad na si Timoteo, talagang ipinapahayag niya yung kanyang pagkadismaya. Nung siya daw ay humarap sa hukuman, walang sumuporta. Walang mga tao na nakiramay.
Kaya ba naranasan niyo minsan yung pag dumadaan kayo sa mga pagsubok, di ba? O minsan parang pinansya, nahihirapan kayo. Tapos lalapit kayo sa mga tao para humingi ng tulong. Tapos imbis na tulungan kayo, parang dinededma lang kayo. Ano pakiramdam mo? Sobra kayo? Imbis na damayan nyo ako, imbis na tulungan nyo ako, ba't ganyan? Ba't yung mga tao sa RLCC, sabi nila punong-puno ng pag-ibig. Pero nung ako'y walang pera, wala man lamang nagpautang. Minsan madidismaya ka sa mga tao kasi pag ikaw ay nangihina, pag ikaw ay parang nasa sitwasyon na parang kailangan mong tulong, tapos yung mga inaasahan mo sa paligid mo na sana tutulong o dadamay man lang, ay biglang naglalaho, ano pakiramdam mo? Agka-dismaya. Kasi, alam mo naman, ano ba ang tunay na kaibigan? Hindi lang yung sa ginhawa. Amen. Kahit sa hirap dapat, nandyan sila, di ba? Kayo ba, meron kayong mga kaibigan na agad-agad pupunta sa bahay mo pag alam nilang may kainan? Kahit hindi mo imbitahan. Nauuna pa sa pagdating. Tapos, ang lakas kumain. Wala namang regalo. Pero pag ikaw naman ay nagkaroon ng problema, hindi mo naman makakita. Kaya si Pablo nakaranas niyan. At hindi lang yun. Ito pa ang sabi niya. Nagpaiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo naman iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Naisip ko, ba't niya binanggit yung tao na yun? Masama ba magkasakit? Naisip ko, dalawang bagay dyan. Alin sa dalawa na, una, kaya yung siguro binanggit si Trofimo kasi inaasahan niya talaga tong tao na to. Natutulong sa kanya sa mga paglalakbay niya. O siguro baka nagkakaroon din siya ng pagkadismaya sa sarili niya. Kasi kinailangan niyang iwan. Alam mo, minsan yung dismaya hindi lang ng mga ibang tao, minsan pati sa sarili mo. Kaya minsan iniisip mo, ayoko na maging close kahit kanino na didismaya lang ako. Minsan parang pag hindi mo sila natulungan, parang galit pa sila. So lalo ka tuloy na didismaya. Pag hindi mo sila napautang, mamaya ko ito, sinichismis ka na nila sa lahat ng tao. Sabihin nila, yan si ganito, yan si ganyan. Akala mo, mabait. Pero nung inutangan ko, hindi naman nagpautang. Mamaya ko ito, nababalitaan mo na lang yung chismis ko sa'yo. So kaya minsan naiisip mo, ay nako, ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung napasama. Nararamdaman nyo ba yung mga bagay na ganyan? Yan ang mga naranasan ni Pablo. Baka higit pa. Yan lang yung mga halimbawa natin eh. Siguro kung tatanungin ko kayo, meron siguro kayo mga sariling kwento. Sino sa inyo may mga sariling kwento? Ayan. Pag binigay ko yung mikropono, baka di tayo matapos. No? May kanya-kanya siguro kayo, mga dalaga dito, iligawan kayo, sinabi sa inyo na mahal nila kayo, na hindi raw kayo pagpapalit kahit kanino, kahit anong mangyari, kukunin daw nilang bituin para sa inyo. Alam mo yun, naalala nyo ba yun? Abay, nung nakakita ng iba, ibang bituin pala yung tinutukoy. Pinalitan kayo bigla. Di ba? O yung mga lalaki na talagang nagmahal ng gusto. Tapos bigla na lang nilaglag. Bigla na lang iniwan. Pinagpalit sa isang mas gwapo. Nak. Aray ko po, Kuya Cesar. Sabi mo sa katabi mo, uwi na tayo. Naalaala ko lang yung mga masasakit na karanasan. Pero, ito gusto ko tingnan natin. Kasi si Pablo, gusto ko makita nyo, na naranasan niya ito, pero yung naging pagtugon niya ay iba. Una sa lahat, humanap siya ng mga taong sa tingin niya mabuti. Alam niyo isang bagay na minsan naiisip ng isang tao na saktan, iisip niya lahat ng tao masama. Iniisip mo lahat ng tao, aagrabyaduhin ka. Hindi po totoo yun. Minsan na nangyayari po sa atin, nauhusgahan na natin pati yung ibang tao na walang kamalay-malay. Halimbawa, may nangyari sa'yo, 20 taon na nakalipas. Tapos ngayon may bagong tao na hindi naman niya kilala yung tao na nanakit sa'yo. Pero parang iniisip mo, yung tao na kaharap mo, yun din yung tao ng 20 taon na nakakalipas. Aba, hindi naman makatarungan yan. Amen? Kahit sabihin mo meron mga taong masasama, meron din mga taong mabubuti. Ito si Pablo. Sabi niya kay Timoteo, sikapin mo makapunta dito sa lalong madaling panahon, sabi niya. Ibig sabihin, bagamat may mga tao
na sa alaala niya parang sinaktan siya. Alam niya na mayroong mga taong tulad ni Timoteo, kaya sabi niya, Timoteo, kailangan kita rito. Alam niyo, wag niyo sarado ang puso ninyo. Amen? Kahit na sabihin mo sa akin, mayroong ilang tao ang nanakit sa iyo, marami pa rin dyan ang mabubuti ang puso. Amen? Lalo na sa church. Kasi minsan nilalahat natin eh. Lalo na pag galing ka sa isang church, tapos medyo nasaktan ka, may nangyaring hindi pagkakaunawaan. Ngayon, pagpunta mo sa panibagong church, RLCC, lahat na nakikita mo mukha, para kamukha ng mga ka-church mo dati. Eh, wala naman po kami kasalanan doon. Amen? Hindi naman po kami sila. Amen po ba? Kung may mga nagawa yun, kasi hindi, pastor din yung nanakit sa akin eh. Hindi ko kilala yun. Hindi ako yun. Huwag natin iparehas yun. Ito si Pablo, sabi niya, ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila. Ito yung mga taong malalapit sa kanya eh. At sa pamilya ni Onesiforo. Naalaala niya yung mga tao na hindi katulad ng mga tao na nakit sa kanya. Mga tao na naging karamay niya at katuwang niya sa kanyang ministeryo. Mga kapatid, meron ba kayo naiisip na mga tao ngayon sa buhay ninyo na hindi naman masama, kundi mga tao mabubuti rin naman? Amen? Huwag po natin saraduhin ang ating mga puso sa kapwa kahit na nasaktan na tayo ng ibang tao. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo isarado ang puso mo sa akin. Hindi ako sila. Importante yun. Amen? Ha? Alam niyo, si Pablo, natutuwa ako dito kasi kahit na mayroong mga tao na nananakit sa kanya, pansinin mo ito sinabi niya, pilitin mo makapunta dito bago magtaglamig. Sabi niya, sa madaling salita, nagmamadali si Pablo. Sabi niya kay Timoteo, punta ka na rito, Timoteo. Punta ka na agad. Bago pa maging taglamig o winter. Diba? Sa panahon nila. Tapos sabi niya, kinukumusta ka nila Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, at lahat ng mga kapatid. Sa madaling salita, pinapaligiran ni Pablo ang sarili niya ng mga tao, mga kapatiran na alam niya hindi naman siya sasaktan. Kundi mga tao naman na totoo, hindi perpekto. Amen po ba? Ilan sa inyo naniniwala na walang perpektong iglesia? O yung iba hindi nagtasa. Pag kayo nakakita ng isang perpektong iglesia, pag kayo umattend doon, hindi na perpekto yun. Nandun na kayo eh. Di po ba? Amen? Walang perpektong iglesia. Walang iglesia na hindi pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hallelujah! Huwag ka maghanap nun. Wala pang ganon. Kung iniisip mo na ang isang iglesia dapat walang mga awayan, di pagkakaintindihan, abay nangangarap ka kapatid. Hindi yan totoo. Kasi ang totoo niyan ganito, pag tayo ay nagiging close sa isa't isa, posible talaga na hindi tayo magkaunawaan. Ang tanging dahilan lang na hindi tayo pwede mag-away ay kapag medyo may distansya tayo sa isa't isa. Amen? Di ba? Kaya nga iba sa atin ayaw maging close sa kapwa eh. Di ba? Kasi natatakot tayo na baka pwede magkaroon ng mga di pagkakaintindihan. Kapatid, walang lusot doon. Nakikinig po ba kayo? Walang lusot. Kung gusto mo magkaroon ng pag-ibig sa buhay mo, talagang may kasama yan, may kakambal yan. Sino sa inyo may asawa na? O, di ba? O, meron ba sa inyo magsasabi, ako nag-asawa ako, di minsan di pa kami nag-away. Sinungaling? Lahat ng tunay na pag-ibig may kakambal na hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan. Hindi nangangahulugan na walang pag-ibig. O hindi nangangahulugan na wag na lang umibig. Porque merong hindi pagkakaintindihan, wag mo saraduhin ang puso mo sa lahat ng tao. Amen? Ito si Pablo, kung titingnan mo siya, alam niya na ang plano ng dyablo, lagyan siya ng alam mo sa puso ng tao, yung pag may nanakit sa'yo, yung magkakaroon ka na sa English, ang tawag dyan, bitterness eh. Yung matinding sama ng loob, di ba? Alam ni Pablo yun eh. Kaya hindi niya pa hihintulutang mangyari. O tingnan mo yung sinabi niya rito. Sabi niya, si Lucas na lamang ang kasama ko rito, hanapin mo si Marcos. O,
Hindi yan si Marcos na, Ferdinand Marcos na nagpaumpisa ng martial law rito ha. Si Marcos ay si Mark. Yan yung sumulat ng aklat na sa Biblia na Marcos. Bakit ba binabanggit ni Pablo si Marcos? Kasi si Marcos, yung tao na nang iwan sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang unang paglalakbay. Ibig sabihin yung una nilang missionary journey. Si Marcos yung nang iwan eh. Kaya masama ang loob ni Pablo dyan eh. Ang totoo nga niya, pinag-awayan pa nila ni Barnabas yan. Yung mga kapatid, may mga tao minsan na gano'n dahil sa kahinaan ng kanilang puso, o minsan hindi pa sila masyadong mature. Minsan may nagagawa sila sa atin eh. Alam mo ginawa ni Pablo? Sabi niya, tawagin mo si Marcos, papuntahin mo dito. Ibig sabihin, pinatawad na niya. Amen? Tingnan mo pa to, binanggit ko si Alejandro kanina, di ba? Anong sabi ni Pablo tungkol sa kanya? Ang Panginoon na magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Alam mo, pag pinanonood ko si Tito Soto sa telebisyon, minsan naawa ako sa kanya eh, kasi parang pinagtutulungan ng mga tao eh, di ba? Di ba? Nagumpisa dun sa parang may speech siya, mamayang konti, na-discover na kinopya daw niya yun. Ha? Mamayang konti, siya naman daw yung parang sinisisi dun sa cybercrime law. Lalong-lalo na may libel na inilagay doon kasi gumaganti daw siya. Pero alam mo, pagkakamali sa tingin ko lang naman. Eh, senador naman yun, may ginagalang natin yun. Pero alam mo, habang nagdedepensa siya, lalo lumalala eh. Amen? Habang ipinagtatanggol niya yung sarili niya sa telebisyon, lalong siyang ginagantihan ng mga tao. Alam mo, isang bagay na natutunan ko rin sa Biblia eh. Kung gusto mong matalo yung mga tao na parang nag-aakusa sa iyo ng wala namang basihan, o yung mga tao na parang nanalakit sa iyo ng wala namang dahilan, di ba? Ang pinakamabisa dyan, huwag mo patulan eh. Amen? Kasi para magkaroon ng away, kailangan mo ng dalawang parties eh. Subukan mo makipag-away na walang umaaway sa iyo. Subukan nyo na yun. Di ba? Makipag-away ka na walang pumapatol sa iyo. Tingnan ko lang kung isa ka-aabot. No? Kasi habang ikaw ay pumapato, lalong lumalala yung sitwasyon. Si Pablo na-discover niya na bagamat hindi niya kontrolado si Alejandro, at si Alejandro malamang may ginawa mga bagay na masakit kay Pablo. Pero sabi ni Pablo sa sarili niya, kesa magingit-ngit ako sa galit, o kaya maghihiganti, o magpaplano, naranasan nyo na yon, pag may nakasakit sa inyo, lalo na pagpaparamdam mo, wala ka namang ginagawang masama. Naranasan mo na yung minsan para natutulala ka, tapos pinaplano mo sa isip mo kung paano ka gaganti. Sino nakaranas ng ganyan, magsabi kayo ng totoo. Di ba? Minsan nanaginip ka, sinasakal mo siya, di ba? Tinatakpan mo ng unan, di ba? O nilalagay mo ng patis yung kanyang inumin, di ba? Kasi pag nakakainis talaga, parang gusto mo talagang gumanti. Nung bata pa ako, nung wala pa ako sa Panginoon, may mga pagkakataon na iniiwan ako ng pamilya ko sa bahay. Ako lang nagiging taong bahay. Eh minsan, isang gabi, nasa bahay ako, wala pa ako sa Panginoon nito. Kaya, siyempre, nakikipagbarkada pa ako sa mga taong wala sa ayos. Andun ako sa bahay natutulog, mamayang konti, okay, ay may mga kumakaluskos na bintana. Yan takot ko, akala ko magnanakaw. Kumakaluskos sa bintana, yung parang kukulang. Tapos yung pintuan, may kumakalabog. Ginagano yung pintuan. So sa takot ko, muhanap ako ng panghampas, di ba? Sino kayo? Marami kami dito. Pero sa totoo, nag-iisa lang ako, di ba? Eh bata pa ako noon, siyempre takot ako, di ba? Amay yung kote, may kakalas ko sa kabilang bintana, dito sa bintana ng ganito, so takot ako talaga, no? Sige, sabi ko, magkaharapan na tayo. Sabi ko gano'n. Tapos, tumahimik. Sabi ko, wala na yata, no? Wala na. So, hinintay ko muna, pinakaramdaman ko. Mami yung kote, sinilip ko yung pintuan. Pag silip ko gano'n, puro pala mga barkada ko, pinagkakatuwaan ako. Tawa sila ng tawa sa akin. Sabi nila, takot ka, no? Natakot ka talaga, ngingit ako sa galit. Lalo na, isa talaga parang pinaka namumuno, mistiso, hindi ko nasasabihin ng pangalan, baka dumalaw sa church eh. Mistiso yun eh. Naalala ko yun kasi tawa siya ng tawa. Kasi siya talaga lahat ang gumawa ng kalokohan na yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, gaganti ako. Kaya minsan, nagkaroon ako ng pagkakataon. Dumating kami sa bahay nila, natutulog. Naabutan namin. Nakanganga. Hallelujah. Di ba? Nakanganga. Sabi ko,
nakanganga. So, ang ginawa namin, kumuha kami ng patis. At ilagay namin sa kutsara. Tapos tinulo namin sa kanyang bibig mga 2 o 3 kutsara. Nung naman nagising siya, hinahabol kami. Ang sarap ng pakiramdam. Ano yung sa totoo lang, yung paghihiganti, natural sa atin yan eh. Amen. Lalo na pag alam mo na wala ka namang kasalanan, tapos sinaktan ka ng isang tao, parang hindi ka matahimik hanggang hindi mapaparehas ang sitwasyon. Amen po ba? Kung ikaw ay nasaktan, kailangan masaktan din nyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng anumang hindi magandang karanasan, kailangan marangyari sa kanya, doble pa. Pero si Pablo, alam niya yun. Hindi siya magre-responde ng ganon. Alam mo sabi ni Pablo, Panginoon, bahala na po kayo sa taong yun. Sino sa inyo ang kayang gumawa nun? Ang hirap yata, no, Pastor? Ako ang prayer ko, Lord, bahala na kayo, pasagasaan nyo na kung gusto nyo. Hindi. Alam nyo bakit nagagawa ni Pablo ito? Hindi naman sa sarili niya kalakasan yan eh. Amen? Hindi natin kaya sa sarili natin ang gumawa ng mga bagay na tanging Diyos lang ang pwede makagawa. Amen? So paano natin gagawin yon? Sa pamamagitan lamang ng pagsunod. Sa pamamagitan ng pananampalataya na may pagsunod. Ganito yung mga kapatid. Naalala niyo si Pablo nung siya ay nasa bangka, tapos nakita niya si Jesus na naglalakad sa tubig. Naalala niyo ba yung story na yun? Tapos sabi ni Pedro, Panginoon, yan ba kayo ba yan? Eh, sabi ni Jesus, oo, ako yan. Pwede ba ako pumunta sa inyo doon? Sa madaling salita, pwede ba ako maglakad? Sabi ni Jesus sa kanya, o tara, let's. Halika. O, anong ginawa ni Pedro? Di ba? Nailabas niya yung kanyang paa sa tubig. At nilakad yung pangalawa at pangatlo. Sa madaling salita, nakalakad siya sa tubig. Amen? Alam niyo yung storya na yun, di ba? Eh, paano kung inisip niya na, tubig yan. Pag nilagay ko yung paa ko dyan, lubog, lunod, patay. Alam niyo, nangyayari, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos kapag ginawa natin to ng may pananampalataya, kahit na parang pakiramdam natin, hindi natin kaya. Amen? Yun lang po susi niyan. Sa kahit anong bagay, sinabi ng Panginoon sa iyo, itakwil mo na ang paninigarilyo. Lord, di ko kaya. Gawin mo. Unang hakbang. At makikita mo, mawawala yun sa buhay mo. Amen? Kahit anong bagay yan sa buhay spiritual. Ngayon, sabi niya, sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Ano sabi ni Pablo? Patawarin nawa sila ng Diyos. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Alam niyo ba ang numero 1 dahilan bakit yung spiritual na buhay natin nanlalamig? Dahil hindi po tayo nagpapatawad. Amen? Actually, meron ako isang sermon talaga para dyan eh. Yung huling-huling sermon ko dito sa serye na ito, tungkol talaga sa pagpapatawad. Kaya i-reserva ko na yun sa araw na yun. Amen? Pero kung meron ka sama ng loob ngayon, sabi mo sa katabi mo, tingnan ko nga mukha mo. Mukha ka bang may sama ng loob? Ha? Pag may sama kayo ng loob, panahon na para patawarin. Tuloy natin ito. Si Pablo, imbis na mag-focus siya sa sama ng loob, nag-focus siya kung paano niya palalakasin na kanyang sarili. Okay? Tinan mo ito, natutuwa ako rito. Sa gitna ng mga pagkadismaya ni Pablo, sabi niya, pagpunta mo rito, sabi niya kay Timoteo, dalhin mo ang aking damit at yung iniwan ko sa Troa sa bahay ni Carpo, na iniwan ko pala sa Troa sa bahay ni Carpo, dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga gawa sa balat. Ibig sabihin, sabi niya, kahit na ganito nasa kulungan ako, kahit na merong mga tao na parang nang iwan sa akin, pakidala mo nga yung mga libro ko. Pakidala mo nga yung mga aklat ko. Bakit kaya? Para patuloy akong maging malakas sa Panginoon. Amen? Alam nyo, minsan tayo kasi, focus tayo ng focus sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Tapos, hindi na natin pinababay, hindi na natin nasikaso yung sarili natin. Ganito yun mga kapatid. Minsan mayroong isang kabataan. Kausap ko.
Yung kanyang mga magulang pasaway. May kilala ba kayo ganoon, mga magulang na pasaway? Huwag na kayo magtaas ng kamay, ha? May mga magulang na pasaway, di ba? Yung sabi ng mga kabataan, pastor, ang hirap palakihin ng tatay ko. Amen, amen. Okay, totoo yan. Okay. May mga, sabi niya, pastor, mga magulang ko, ang kukulit, pasaway, ang hirap intindihin. Pag umuwi ka ng maaga, nagagalit. Pag umuwi ka ng gabi, nagagalit. Ha? Pag sinabi sa'yo, huwag kang sasagot, tatanungin ka naman. Ano gagawin mo? Itong kabataan na to, dahil sa pagka-dismaya niya sa mga tao, alam mo ginagawa niya? Hindi na siya nagko-quiet time. Hindi na siya nananalangin. Kasi nasama ang loob mo eh. Di ba? Minsan, hindi na siya umaate ng church. Kasi sabi niya, bakit pa ako aate ng church? Ipag-uwi ko sa bahay, sisermon na lang naman ako. Huwag na. Alam mo ginagawa niya? Pinababayaan niya yung sarili niya. Alam mo sabi ko sa kanya, ang pinakamabisang paraan para matulungan mo ang pamilya mong pasaway ay ikaw mismo magpalakas. Nakikinig po ba kayo? Halimbawa, sino sa inyo may asawa rito? Sino sa inyo minsan ang asawa niyo pasaway? Ayun, ako, magkatabi yung dalawa. Nagtaas talaga ng kamay. Alam mo, pinakamabisang paraan, huwag yung parang nakapokus ka doon sa mga pagkakamali ng asawa mo na parang gusto mo siyang baguhin. Sino sa'yo nakakaintindi na sinasabi ko? Magbago ka na! Kung hindi, sosoli kita sa nanay mo. Di ba? Alam mo, imbis na mag-focus ka dyan, ayusin mo yung sarili mo. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo ako. Huwag mo intindihin siya. Si Lord ang bahala sa kanya. Amen? Intindihin mo yung sarili mo. Okay. Si Pablo, ito ang ginawa niya. Nilabanan niya yung masama sa pamamagitan ng mabuti. Alam mo, natuwa ako dito kay Pablo eh. Sa gitna ng mga kadismayahan niya, ganito ang sabi niya, ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas, sabi niya, sinamahan ako ng Panginoon, binigyan ako ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Sa madaling salita, si Pablo hindi siya sumuko sa kanyang pagpapatotoo at paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba minsan nagiging problema natin, mga kapatid? Nagpapatalo tayo sa masama. Ha? Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon. Pagkatapos, nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa bahay mo, sa opisina, sa eskwelahan, o mismo sa church. May kote, tampurorot ka na. Di ba? Naglilingkod ako, tapos ganyan pa kayo. Kayo na lang, ayoko na! So ngayon, di ka na magpapakita sa church para iparamdam sa kanila ang iyong sama ng loob. Sinong talo? Sinong talo doon? Pare-pareho tayong talo. Sino panalo? Si Satanas. Siya yung panalo doon. Alam mo, lagi ko sinasabi dito sa RLCC, pag merong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Amen? Bakit? Kasi mas mahalaga ang Panginoon kaysa sa damdamin natin. May nagpadala sa akin ng mensaheng pastor. Sa Facebook, sabi niya, Pastor, tulungan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng tip, sabi niya. Kasi dito sa church namin, nag-aaway-away, kanya-kanyang kampi-kampi. Ano ba ang gagawin ko? Sabi ko, Pastor, paalala mo sa kanila, sino mas mahalaga? Sila o ang Panginoon? Sino mas mahalaga? Ikaw? Yung nararamdaman mo o ang kalooban ng Diyos at kaluwalhatian niya? Alam mo, dahilan lang bakit ayaw mo makipag-ayos? Alam mo, dahilan lang bakit ayaw mong gumawa ng mabuti? Kasi parang iniisip mo na parang ikaw na ang gagawa ng paraan para itama ang lahat ng bagay. Amen? Saka mas makapokus ka kasi doon sa nararamdaman mo. Masama ang loob mo Sino sa inyo pag masama ang loob? Puro sarili mo iniisip mo. Di ba? Ako nga, lahat Lahat na lang ginagawa ko para sa kanila. Tapos ganun pa sila. Ako nga Ako? Ako ba? Ako nga Ako nga Ako pa? Ako nga Puro ikaw Kaya tuloy hindi mo magawa yung mabuti kasi natatalo ka ng masama. Amen po ba? Si Pablo, hindi siya pumayag ng ganon. Sabi niya, ang Panginoon na magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Sabi niya ganon. Alam niya yon na at siya rin na maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Sabi niya ganito. Sa madaling salita, alam niya kahit ano pa ang gawin mo sa akin. Makinig po kayo
Kahit ano pang gawin sa iyo ng tao, ang plano ng Diyos ay hindi magbabago. Amen? Sino siyang niniwala mahal ka ng Panginoon? Aba, purihin ng Diyos. Sa tingin mo ba ang Panginoon ay biglang matataranta? Sasabihin niya, ay nako, yung anak ko, may nananakit. Paano na yan? Ano naman, paano matutupad ang plano ko sa buhay niya? Ay nako, imagine mo si Lord nasa langit natataranta. Ay Diyos, ano lang gagawin ko? Nagkaroon ng mga problema ang anak ko. Ay, kinig po ba kayo? Alam ng Panginoon ang lahat na nangyayari sa buhay mo. Pati yung masama, alam din niya yun. Magtiwala ka sa Diyos. Alam mo, yun lang ang tanging paraan para magpatuloy ka sa mabubuting bagay. Pag alam mo na merong Panginoon na nakakaalam ng tama at mali. Amen. Kaya sa kahuli-hulihan, ito pang sabi niya kay Timoteo, meron pa siyang gana mo sabihin ito, sabi niya, at naway sumaiyo ang Panginoon at pagpalain ka ng Diyos. Isipin mo to, di ba pag ikaw ay parang nadidismaya, parang gusto mo lahat ng tao mag-focus sa'yo. Parang gusto mo ikaw ang tulungan nila. Si Pablo hindi. Kahit nadidismaya na siya sa mga tao, iniisip pa rin niya yung ibang tao. Kaya sabi niya, sana pagpalain kayo ng Panginoon. Sana lalo pang kumilos ang Diyos sa buhay ninyo. Isusuma ko na ngayon, kung akin ang sinasabi ko. Ito ang ibig ko sabihin. Hindi natin mapipigil ang pagkadismaya. Amen po ba? Ngunit ang pagtugon natin, laging sariling pasya. Amen? So, nasa sa iyo ang kapasyahan niya. May nanakit ba sa iyo? May tao ba nag-traitor sa iyo? Anong gagawin mo? Gaganti ka rin ng masama? Anong gagawin mo? Magtatanim ka ng sama ng loob? Ano ang pagtugon mo? Pasya mo yun eh. Yung ibang tao, hindi mo kontrolado. Amen? Nakikinig po ba kayo? Yung mga tao, kahit na yung masasamang tao, wala kang magagawa. Kasi gagawin nila misa kung ano yung nasa isip nilang gawin. Hindi mo sila hawak. Pero yung puso mo, nakikinig po ba kayo? Yung puso mo, hawak mo. Amen?